Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Ah, sa ngayong episode na ito ay ipagpapatuloy natin ang ating discussion sa conditioning ng manok. Sa mga nakaraang episode natin, tinalakay natin ang mga exercise na ating pwedeng ibigay sa ating manok during preconditioning. Pero bago po tayo magpapatuloy, may gusto lang sana akong i-clarify mga kasabong yung nabanggit ko sa dumaan kong video. Nabanggit ko doon na yung laban ko sa Sigban o dumaan na nabanggit ko doon na sabi ko madali ang laban, pero baka ma-misinterpret po yun mga kasabong. Gusto ko lang po i-clarify na hindi naman hindi ko naman po sinasabing madali silang kalaban. Medyo binuinas lang tayo sa araw na yun. Yun ang ibig sabihin nun. At gusto ko lang i-prove doon na kahit ganun lang ang conditioning natin ay nakakasabay naman kahit sa mga big boys. Yan lang po, wala naman pong ibig sabihin yun na madali silang kalaban. Perhaps mas mahirap din silang kalaban dahil naglaban nga ang CBBE, nagpa-derby ng inter-association CBBE versus Sigba versus Bigba versus CBCC, at ang Sigba nga ang nag-overall champion nun. So hindi ibig sabihin nun na mahinang kalaban ang Sigba. Yun lang po ang ibig ko lang ipunto doon mga kasabong ay yung sa araw na yun kahit malakas ang ating kalaban ay nakatagumpay tayo sa ganun lang na conditioning method ang ginagamit natin. Yan po ang ibig nung sabihin mga kasabong. Bago din tayo magpatuloy mga kasabong sa ating discussion sa conditioning, nabanggit ko doon ang paggamit ng fly pins, pero medyo hilaw po ang pagpapaliwanag ko ng paggamit ng fly pins doon. Hindi ko po ganong napailiwanag doon, kaya liliwanagin muna natin ang paggamit ng fly pins. O sa paggawa ng fly pins mga kasabong, ang ideal na minimum na sukat ng ating fly pin ay yung ang lapad ay mga 4 feet po mga kasabong, tapos 8 feet po ang haba. So tapos ang height niya mga at least nasa sa kanyang may bubong po niya ay mga 10 feet po. Yun ang ideal, pero mas maganda talaga kasabong yung mas malaki. Para sa akin mas maganda yung 5 feet ang kanyang width, tapos ang length niya ay 10 feet. So mayroon tayo ditong example mga kasabong. Hindi po talaga ito fly pins, sabi nila fly pins daw ito, pero ito hindi naman talaga ito fly pins mga kasabong. Para sa akin maliit, napakaliit ito gawing fly pins at napaka baba nito mga kasabong. Pero sabi ng nagmanufacture nito at nagbibinta, fly pins daw ito. Hindi ito fly pins mga kasabong. Ang ibig ko pong sabihin mga kasabong, ito po ang kanyang length papunta doon, dito ang haba. So at least mga 4 feet ang length papunta doon. Papunta dito ay mga 8 feet. So 4 by 8 mga kasabong, 10 ang kanyang dito sa may kanyang bubong. So ganyan po, pero mas maganda po ang mas malaki, mas maganda. So sa akin ang gusto ko na fly pins yung 5 feet ang lawak, tapos ang haba ay 10 feet. Yan po ang gusto kong fly pins mga kasabong. So tapos binanggit ko doon para paliwanag na ang ibaba ng ating fly pins ay ating lagyan ng takip dito na yung hindi nakikita po, yung sa ganito video dito sa ibaba ng fly pins may takip dito na hindi nakikita ng manok. So kahit ganito ka taas lang mga kasabong, hindi na makikita ng manok, para maingganyo siyang lumipad sa itaas. Tapos ang patungan po ng fly pins mga kasabong,
Hindi kagaya nito mga kasabong. Hindi kagaya nito mga kasabong na pag ganito ang paglagay ng patungan ng manok, yung roast nila, yung hapunan. Hindi po ganito. Hindi po ang ideal po na patungan ng manok mga kasabong. Malaki lang ito. Maliit lang mga kasabong, mga yung 1 foot ra, yung lang roller o medyo maliit ng konti, yung targetin lang yung manok mo para ang manok mo masanay na parang ang sukat ng kanyang tinatarget ay parang kasinlaki lang ng manok para masanay siya nga na maging asintado. Tapos ang patungan po ng ang roast po ng mga kasabong ay adjustable po mga kasabong dapat, dahil sa simula ang gusto ko na roast ng fly pin ay nasa 8 feet po ang height. So halimbawa may ito po ang magsasaymi ulit tayo. Halimbawa ganito po. So gagawa tayo ng kanyang roast na ganito ang parang nakatilang mga kasabong, ganito nakatilang ang forma. So kung tatalian natin halimbawa lang ito, so kung naka ganito po mga kasabong, so ganito po dapat ang roast ng ating manok. Dito po ang manok papatong sa ganito, masyadong maliit, medyo lakihan natin, medyo maliit para makita. Ito na lang po mga kasabong. Halimbawa ganito ang yung roast ng yung patungan ng yung manok, ganito mga kasabong para maging asintado ang ating manok. So sa ganitong laki mga kasabong, ito po talaga ideal to sa manok para pag lumipad ang ating manok, ito lang ang target niya, hindi yung napakalapad na parang hindi na magagawa ng effort ang ating manok. So ang ideal na roast ng fly pin para sa akong mga kasabong, yung adjustable mga kasabong, yung sa simula, dahil hindi pa naman marunong ating manok, hindi niya naman mamamalaya na mayroon tayong hapunan na inilagay doon. Mababa lang mga kasabong, mga 4 feet lang. Tapos pag marunong na siya sa mga susunod na mga araw, ilalagay naman natin siya sa 5 feet. Tapos sa susunod na araw, kung marunong, dahil nasanay na ang manok, alam niya mayroong hapunan dito, so ilalagay na naman natin siya sa 6 feet. Sa susunod, pag marunong na talaga at kaya niya nang lumipad sa ganun, i-adjust natin to 7 feet hanggang po sa 8 feet lang mga kasabong. Hanggang sa 8 feet, dahil ang sinasabi ko dito sa hanggang sa may bubong, mga 10 feet lang. Pag binilagay pa natin ng mas mataas sa 8 feet, masisira na po ang pakpak nating manok, dahil paglipad niya ay tatama po sa itaas. Pero pag ganito, ang fly pins mo, gumawa ka hanggang dito, hindi naman ganito na may bubong agad dito, pwede naman magbubong kayo ng yung parang sa bahay, ganun, para may allowance sa paglipad ng manok. So tama lang po yung roast na ganito mga kasabong na yung 8 feet lang ang pinakamataas, or 7 feet, kahit yung 7 feet maganda na yun, malakas na po ang bagis ng ating manok. Yan po ang gusto kong ipaliwanag, dahil medyo hilaw po ang pagkapaliwanag ko sa fly pins nung nakaraan. So ngayon gusto kong ma-clarify sa inyo na yan po ang dapat paggawa ng fly pins, yung ideal talaga na pwede mong gamitin sa pang-conditioning. Di kagaya nito na napakaliit, nasabi raw fly pins. Hindi po ito fly pins mga kasabong. Hindi po ito sapat para mag-training sa ating manok. Hindi makakalipad sila dito ng malaya. Yun talagang maluwag. Okay mga kasabong, tutuloy na po tayo sa ating diskusyon sa conditioning. So sa conditioning mga kasabong, so pareho pa rin ang ating pagkain, dahil hindi tayo nagpapalit. Nabanggit ko na rin na dito inerton lang ang pagkain mula sa maintenance, conditioning, sa pre-conditioning at sa conditioning hanggang sa araw ng laban. Inerton pa rin ang pagkain. Tapos ang vitamins dito ganun pa rin, simple lang ang vitamins dito.
Red Seal lang, tapos D50, Calbix, yung Calbix, tapos injectable na yung Tiabix, or pwede rin yung, depende kung anong available, Tiabix or Bixan XB at iba pang mga injectable, pwede rin Complexor, pero karamihan dito sa nagagamit ko talaga ay Tiabix dahil mas mura siya. Yung malaki niya 100 ml, mura siya kung bumili tayo ng 100 ml, mas makamumura tayo. So yan lang po ang ginagamit dito, pero kahit anong gamitin nyo mga kasabong, para sa akin pareho pa rin yun, epektibo pa rin yun, depende na lang po sa nakasanayan. So ganun lang din ang gagawin sa conditioning, the same pa rin ang exercise na ating gagamitin. May fly pins pa rin tayo, tapos sa scratch box may mga ginagamit tayong mga manual exercise, yung kahig ng manok, tapos pagmasad sa manok, ganun, stretching. So dito sa conditioning ng mga kasabong, dito na natin kailangan sanayin ang ating manok dito na natin dapat sanayin ang ating manok sa laban talaga, yung mental conditioning na nila. So ready na ang kanilang katawan. So bago natin ipasok sa conditioning, dahil dumaan na sila ng pre-conditioning, so maganda na ang kanilang katawan mga kasabong. So ang ating concentration naman dito ay mental conditioning naman mga kasabong, dahil nasa conditioning na tayo. So more on mental conditioning, na mayroon pa rin physical activities, pareho pa rin. So nabanggit ko doon na sa pagpapa scratch ng manok, so yung ang ideal talaga sa madaling araw mga kasabong, ang pagpa-scratch ng manok, pagpa-exercise na up to 20 minutes lang sa doon, maintain lang sa 20 minutes ang exercise. So magsisimula po tayo ng, usually kung magpapa-scratch tayo ng madaling araw mga kasabong, so isa na po rin po ito sa pagsasanay sa kanila para masanay sila sa ilaw. So sa alas 3:30 ng madaling araw, so i-drop po natin ating mga manok sa mga 3x3, mga ganito, mga 3x3 mga kasabong. So ganito, may mga 3x3 tayong ganito. So atin silang i-drop, kung may rueda tayo doon sa rueda, atin i-drop sila mga alas 3:30 ng madaling araw. Ilagay natin ang manok natin doon para sila maka-adjust sa ilaw. Hindi po natin ididiretso sa scratch means pagpapa-scratch, dapat maka-adjust muna sila sa ilaw dahil ang manok galing natulog. So ilalagay muna natin sila sa ganito, sa 3x3 mga kasabong. So doon sa rueda, or kung may area kayo na doon kayo nagko-kondisyon kahit hindi sa rueda, tapos papailawan nyo muna doon. Tapos mga 5 to 10 minutes na naka warm up sila dito sa 3x3, pwede na natin silang ilagay sa scratch box mga kasabong. Doon na yung magpapa-scratch ng manok. So hanggang 20 minutes lang mga kasabong, yan lang po ang exercise nila, hanggang 20 minutes mga sa unang araw, mga ganun lang. Dahil pare-pareho, dahil ako hindi naman ako sumusunod ng 21 days conditioning, 30 days conditioning, 14 days conditioning. Basta ready na ang manok, doon lang sisimula. Ganun pa rin ang kanilang exercise. So sa mga up to 20 minutes, tapos pagkatapos nila sa scratch box, ilalagay po natin sila sa cord doon. Tapos mga alas 7 ng madaling ng umaga, magpapakain tayo doon sa cord ng ating mga manok. So tapos mga alas 9 pagka alas 9 ng mga alas 9 po, yung ilalagay natin ang ating manok sa fly pins, at doon sila sa fly pins natin sasanayin na naman para mas lalong lumakas ang kanilang mga pakpak. So hanggang 3 oras lang po sila sa fly pins, hanggang alas 12. So pagka alas 12 ng tanghali mga kasabong, ang mga manok natin sa fly pins na dinagay natin sa fly pins, kukunin natin sila at lahat nating mga manok, kahit yung mga kung hindi enough ang ating fly pins, halimbawa
ang ibang manok sa hapon naman ipa-fly pins natin mga alauna hanggang alas 3 ang iba dahil halimbawa 5 lang ang ating fly pins tapos 10 ang ating manok na kinokondisyon. So pwede ang 5 sa alas 9 ng umaga hanggang sa tanghali. Tapos ang iba nasa cord lang. Tapos pagkatanghali, ang lahat po nating mga manok mga kasabong ay dapat sanayin natin sa kulungan. Ilalagay po natin sila lahat sa kulungan, yung mga manok natin na kinokondisyon dahil ang manok na natin, lalo na yung mga lumaki sa farm, na mga halos hindi nakakaranas na ikinulong. So hindi, mga iba po ay nai-stress po sila pag inilagay sila sa kulungan. So kailangan sanayin natin sila sa kulungan dahil mental conditioning nga, dahil pag maglalaban tayo, ikinukulong naman talaga natin ang ating manok. So doon sila ilalagay natin mga sa tanghali. So hilamusan natin sila para malamigan silang lahat para makapagpahinga dahil lalong-lalo na medyo pagod sila yung mga nasa fly pins. Tapos papahingahin natin sila sa kulungan hanggang alauna lang po. Pag alauna po ng hapon, yung mga manok na nasa kulungan, yung mga nakalagay sa fly pins, ang nanggaling sa fly pins ay ilalagay na po natin sa cord. Tapos yung mga galing sa cord, halimbawa maliit lang ang bilang ng fly pins natin, halimbawa 5 lang ating fly pins. So halimbawa may 10 ang kinokondisyon natin, ang 5 na naman, yan naman ang ilalagay natin sa fly pin mga alauna hanggang alas 3 ng hapon. So doon po sila. Tapos yung mga manok nakapagpahinga na, dahil nakapagpahinga na sila, so marirefresh po sila. So mag-i-exercise na naman yung mga manok sa fly pins yung mga inilagay. Tapos yung ang iba andun lang sa cord yung dahil hindi nga sapat ang dami ng ating fly pins. Yan lang po. Tapos sa pagkondisyon ng mga manok natin mga kasabong, dahil rotation method po ang ginagamit natin na tinatawag, lipat-lipat po sila ng area po, galing sa scratch box papunta sa cord, tapos sa kulungan, tapos sa cord na naman, o ang iba papunta sa either ang uban papunta naman sa fly pins dahil kunti lang ang kuwan. Mga alas 4 ng hapon ilalagay na naman natin yung mga nasa fly pins sa cord at doon natin papakainin sa cord. Tapos sa paglagay po sa cord mga kasabong, dapat palipat-lipat po ang ating paglalagay ng ating manok. Halimbawa, itong manok na ito, dito siya naka-cord. Halimbawa lang naman mga kasabong, ito halimbawa ito ang kinokondisyon natin, dito siya naka-cord kanina. So pag galing sa kulungan or kung galing sa fly pins, ilalagay natin sa cord, hindi natin siya ilalagay dito, ilalagay natin siya sa area doon na sa hindi siya familiar na area doon, para ang manok mas gumalaw po sila. Dahil pag ang manok ang katabi niya ay kilala niya na, ay hindi po yun gagalaw. So para makapag-exercise sila, so paiba-iba po ang lokasyon ng ang area po. Halimbawa dito ilalagay natin doon sa itaas, dahil mga manok doon hindi niya kaanong katabi, hindi sila nagkikita. So gagalaw po ang ating manok para makapag-exercise sila. Tapos dapat mga kasabong, palipat-lipat po dapat ang, halimbawa dapat tandaan po natin ang ating manok. Halimbawa kanina naka-cord sila sa kanan po natin tinalian. So paglipat natin ng cord mga kasabong, sa kaliwa na naman. So ganyan lang po mga kasabong, bawat lipat mo ng manok mo, pag sa kanan siya natalian, ilipat mo sa ibang area, sa kaliwa na naman. Ganyan lang mga kasabong, palipat-lipat lang sila yung bawat, halimbawa sa ngayong araw na ito. So i-record mo ang lahat ng mga kinokondisyon natin. Pag inilagay sa cord, sa kaliwa nakatali, so bukas sa kanan na naman. Ganyan po ang sa conditioning mga kasabong. Pero kung nasa maintenance lang ang ating manok, mas maganda talaga ang manok na sa kanan lang talian. Dahil kung medyo madisgrasya man mga kasabong, yung medyo mayroong maaksidente sa cord, so ang masisira nila
ang kanang paalang nila, dahil ang ginagamit naman natin sa ating laro mga kasabong, dito naman tinatarian sila sa kaliwa. So hindi po natin sila tatalian sa kaliwa pag nasa cord lang, pag yung pang maintenance lang. Pero kung sa conditioning na, yan palipat-lipat po mga kasabong. So ganyan lang po ang ating gagawin sa umaga, sa flight, sa scratch box. Tapos papunta tayo sa cord, rotation method po ang tawag dito na training. Tapos ilalagay sila sa fly pin, sa kulungan na naman sa pagkatanghali. Lipat na naman tayo sa cord na naman mag-alauna, o ang iba papunta sa fly pin. Tapos ganyan lang, rotation method lang talaga ang kailangan para ang ating manok ay gumalaw. Isa na po yun sa mga mental conditioning nila, ang pagro-rotate nating manok, para ang ating manok masanay na kung saan natin sila dinadala, palipat-lipat sila ng lugar, nasasanay po sila at hindi na sila gaanong naninibago kahit palipat-lipat. Dahil pag punta natin ng yung sabungan, mag-fight, mayroon na tayong fight, so bagong area na naman yun, so hindi ganong manok natin affected. So ganun lang yun ang gagawin natin mga kasabong. Tapos pag malapit na po ang ating laban, so magbibilang na po tayo ng mga, halimbawa malapit na ating laban, mga 10 araw na lang mga kasabong. So ang ating manok, kung 10 araw na lang, dahil sinabi kong nasa 8 feet po sila sa fly pins, mga 8 feet ang height niya. So i-reduce natin mga 10 days before the fight na lang mga kasabong, yung ang height ng ating fly pins. Halimbawa nasa 8 feet ang hapunan nila, so ibababa natin ng kunti mga kasabong sa ika-10 ng araw. Halimbawa nasa 7 feet na lang, pagka 9 days nasa 6 feet na lang. Tapos 8 days nasa 5 feet na lang. Tapos pagka 7 days mga kasabong, wala na pong fly pins ang mga manok natin, wala na pong fly pins. Hindi na natin, papahingahin na po natin sila sa exercise sa fly pins mga 7 days before the fight, para makarecover sila, dahil yung fly pins mga kasabong talagang napapagod talaga ang manok doon. So mga at least makapahinga sila ng mga 7 days sa fly pins para makarecover ang ilang lakas sa laban. So basta ganun lang ang gagamitin natin mga sabong, dahil hindi naman ako sumusunod sa mga sinasabing 21 days conditioning, 30 days conditioning, ano-ano pang mga conditioning doon. Basta mag-ibibilang lang tayo 7 days before the fight, wala na pong fly pins. Sa scratch box naman mga kasabong, ganito naman po ang ginagawa natin sa scratch box. So halimbawa malapit na itong laban, 9 days before the fight, dahil na-mention ko po doon na ang mga 20 minutes. So 9 days before the fight mga kasabong, bibilang lang tayo 9 days before the fight sa ating schedule. So ang ating oras noon, sa halip na 20 minutes na lang, gagawin na lang natin 15 minutes sa 9 days before the fight mga kasabong. Tapos yung mga pakpak ng mais o ano man ang ginamit natin, mga dahon ng saging ba or yung sa tubo na ginagamit sa pagpa-scratch ng manok, bawasan po natin mga kasabong ang dami. Babawasan na natin ang para light na lang ang kanilang workout. So 8 days before the fight mga kasabong, so 10 minutes na lang po ang exercise ng ating manok sa scratch box. Mga ganoon na lang po, 10 minutes. Tapos babawasan naman natin ang mga scratching material doon. So 7 days before the fight mga kasabong, babawasan na naman natin ang mga scratching material doon, manipis na. So tapos ang oras po 5 minutes na lang ang kanilang pag-scratch mga kasabong, manipis na. Tapos 6 days before the fight, manipis na ang kukunin na naman natin ang mga scratching material doon, manipis na talaga sila. So 3 minutes na lang sila mga 6 days before the fight. Tapos 5 days before the fight mga kasabong, ganun pa rin ang kanilang scratching material, manipis na lang. Tapos
3 minutes lang doon para sa kanilang light workout na lang mga kasabong. Tapos 5 days before the fight, so doon tayo pipili ng ating mga manok. Doon po tayo maglalast sparring. Sparring po natin ang ating mga kinokondisyon na manok. Halimbawa 5 Cox Derby ang sasalihan natin, 10 ang kinokondisyon natin. Doon pipili po tayo sa 10. So doon magi-sparring po tayo, last sparring 5 days before the fight. Light sparring lang po mga kasabong dahil kilala naman natin ating mga manok. So alam naman kasi natin kung sino ang manok natin na magaling. So titingnan lang natin kung sino ang consistent ang mga kanilang galaw at doon tayo pipili sa 5 days before the fight. So yun na po ang ating mga kandidato na manok sa ating pipilian. So tapos sa yung pagbigay ng vitamins mga kasabong, depende na po yun sa inyo sa schedule nyo. Basta wag nyo lang pagsabay-sabayin yung mga vitamins. Kahit anong araw po mga kasabong, wala po akong specific na araw na ini-schedule ang manok. Basta sa once a week ganito, sa isang halimbawa sa Lunes Red Seal, tapos pagka Martes pwede Calbix, tapos B50 pagka Merkulis, tapos i-injika natin sila ng injectable. So once a week. Ganun lang, walang specific na araw. Kung ano lang po ang depende na po 'yun sa inyo kung anong araw niyo ibibigay. Basta hindi niyo lang pagsabayin. So ganun lang 'yun mga kasabong. Tapos sa sparring naman, sa during conditioning, light sparring lang mga kasabong. So yung sparring 2 times a week. Depende na po sa inyo kung anong araw niyo anong available sa inyo. Pwede mag sparring. So basta 2 times a week lang, light sparring lang, mga 3 to 4 buckles lang mga kasabong. Tama na yun, mga 3 to 4 buckles lang. Hindi naman ang manok natin gaanong masasaktan doon sa basta ganun lang na sparring. Huwag nyong patagalin dahil medyo mapapagod din ang ating manok pag pinatagal natin at masisira ang kanilang mga balahibo pag pinatagal natin ang sparring. Ganyan lang, 2 times a week. Bahala na po kayo kung anong oras nyo i-sparring ang inyong manok. So basta sasanayin nyo sila sa sparring. Kung ilalaban natin sa ruida nyo, sasanayin nyo sila sa sparring sa yung may ilaw. Pwede sa madaling araw, mag-sparring kayo ng madaling araw, or pwede sa hating gabi, ganun, or sa alas 10 ng hating gabi. Iba-iba po ng oras para masanay ang manok. Depende na po yun sa inyo kung anong oras nyo i-sparring nyo. Basta tandaan nyo lang, pag sa gabi ang inyong sparring, sa hapon, kunti lang ipakain ninyo. Sa pagpapakain nyo sa alas 4 ng hapon. So halimbawa, mayroon kayong schedule na sparring sa alas 10 ng gabi. So kunti lang ipakain nyo sa manok, mga 1/2 lang po ng pakain ng manok. Para sa sparring nyo sa gabi, ang inyong manok ay makagagalaw. So ganyan lang yan mga kasabong. Tapos sa pag i-sparring din mga kasabong, so ibabahagi ko sa inyo, sanayin nyo po ang manok nyo sa pag-sparring ng yung malapitan, yung 2 feet lang po na bitaw mga kasabong. Sanayin nyo ang manok nyo sa malapitan. So 2 round po yun ang sparring mga kasabong. Sa unang round, yung malapitan, 2 feet lang ilalagay nyo doon ang manok natin nasasanay na umangat, mag-vertical sila agad dahil malapitan. Tapos isang paluan lang mga kasabong. Sa yung 2 feet lang po na ang distansya, isang paluan lang kukunin natin. Tapos i-sparring na natin sila yung malayuan, yung mga 8 feet or 10 feet, depende na po yun sa laki ng inyong ruida. So pag malaki ang inyong ruida, pwede nyo silang bitawan ng mas malayo. Pero yung mga 8 feet, pwede na yun, 8 feet apart mga kasabong. Pero kung mas malaking ruida nyo, yung kagaya talaga ng mga ruida sa sabungan, so pwede nyo i-simulate doon na sa malayuan, bitawan nyo sila ng malayo para masanay sila sa pag binitawan ng malayo at binitawan natin ng malapit. Yan po ang tips ko sa iyo mga kasabong.
Tapos sa 4 days before the fight mga kasabong, dahil ang manok natin papunta na po sila sa pagpapahinga. So atin silang papaliguan mga kasabong, yung mga manok natin, papaliguan natin sila sa pagkatapos nilang kumain sa umaga. So papaliguan natin sila mga kasabong 4 days before the fight, para ang purpose noon mga kasabong, para to cool down, dahil mainit ang kanilang katawan dahil sa mga vitamins na ibinibigay natin, para lumamig ang kanilang katawan, para bumaba ang init ng kanilang katawan, ready for pointing mga kasabong. Dahil pag nag-pointing tayo, ang manok natin ay mas lalong iinit yun. Pagbigay na tayo ng mga pointing, mga ginagamit nating mga supplement sa pointing, iinit ang ating manok. So mas maganda talaga na paliguan natin ating manok sa umaga pagkatapos kumain. So ang ideal lang na pagpaligo nun mga kasabong, yung malamig na tubig, haluan natin ng yung mainit na tubig. So yung maligamgam na tubig mga kasabong, ipapaligo natin, lukewarm po. Tapos shampoo lang po ng tao ang ginagamit natin pag 4 days before the fight, dahil yung mga shampoo na mga pangmanok talaga na pamatay ng hanip, medyo may lason po yun mga kasabong. Hindi pa ako gumagamit nun pag malapit na ang laban. Halimbawa 4 days before the fight, papaliguan natin, shampoo lang ng tao mga kasabong ang ginagamit ko. Kahit anong brand ng shampoo, bumili lang kayo ng shampoo na yung sachet, yun ang gagamitin nyo pagpaligo, para lumamig ang ating katawan ng ating manok. Tapos mga pagkatapos nun, ang ating manok ilalagay natin sa cord, yung sa naiinitan talaga, para madali silang matuyo. So pag natuyo na sila, ilipat nyo sila sa yung hindi ganong mainit na lugar, dahil malapit na silang ilaban. So kung may area kayo na may mga punong kahoy, yung mga malapit ng ilaban, doon nyo na sila i-cord yung manok. Tapos mga 3 days before the fight, sa tanghali mga kasabong, sisimula na po natin ang ating manok paglagay sa kulungan. Ready na po sila for keeping, yung mga napili natin. Yan po ang ating ginagawa. Tapos sa yung kung malayo pa rin yung manok, pwede rin natin, halimbawa malayo pa ang laban natin, isa sa mga mental conditioning na pwede ninyong gawin mga kasabong, yung ang ating manok, inilagay po natin sila, sinasanay po natin sila sa yung mga karton ng box na nilalagyan ng pang travel ng manok, para ang manok masanay sila na inilalagay doon. Dahil ang iba, lalo ng stag, pag dinala natin sa sabungan, ang iba ay naninibago pag pinasok sila sa yung karton na cockbox po na dinadala natin sa sabungan. So sasanayin natin ang manok natin doon. Kung maari, pwede rin natin silang sanayin na inilalagay sa sakyan at i-travel sila mga kasabong. Kung mayroon tayong lugar na may pagkakataon na ganun, pwede rin yun mga kasabong na gawin natin sa manok. Yung sinasanay natin sila sa mga biyahe. So kahit sa mga ilang minuto lang, pwede nyo itor nyo lang ang manok nyo sa, halimbawa sa barangay lang ninyo, sa barangay road lang ninyo, or sa mga malapit lang na lugar sa inyo, para masanay sila na isinasakay sila sa sakyan na tinatravel, para pagdating ng laban, kampante na po ang ating mga manok sa ganon. So hanggang dyan lang po tayo muna mga kasabong. Sa susunod nating mga episode ay doon na naman natin i-discuss ang mga pag-pointing ng manok natin mga kasabong. Yung simula ng pointing, magsisimula tayo mag-pointing. Kasama sa pointing natin yun, mga magka-carbo loading na po tayo. So mga doon tayo magsisimula sa 3 days before the fight. So iba naman po yung na topic, or part pa rin yun ng conditioning. Yan po ang ating babanggitin sa ating sunod na episode mga kasabong. So sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo sa part sa ating conditioning. So may isa pa pala akong tips mga kasabong sa ating mga manok sa mental conditioning. Isa to sa mga part sa mental conditioning, yung sasanayin natin ating manok
na pagpapalakad sa ruida mga kasabong. Yung nilalagyan po natin ng tari ang kanilang kaliwang paa para sa emulation na masanay sila na mayroon silang tari sa ruida. Ang ginagawa ko yung mga kasabong, dahil mahirap talaga maglagay ng tari, matagal po. So ang ginagawa ko, pumuputo lang ako ng yung sapin na maliit lang, ganitong haba lang, para yung malagkit din, para masanay ang ating manok na linalagyan ng malagkit dito sa til. Ilalagay natin dito, tapos yung mayroong mga yung tinatawag ng iba na balancer daw yun, yung mayroong tingga po na kiniklip lang dito sa ating manok, yung ginagawa yun na parang ligwit yun. Yun lang pwede nyo nang gagamitin, ang ligwit nga ganun, para i-clip lang dito para hindi mahirap na magtari. Tapos mag-assemble lang. May ginawa pa akong yung alambre lang po na parang tari, nilagyan ko yung ang ligwit ng parang tari ganito, para ang haba, ang direksyon parang tari din siya tingnan mga kasabong, pero alambre lang po, para mga tupi-tupi ko lang po ng mga alambre, yung tire wire lang, pinagtupi-tupi ko, pinorma ko ng tari, tapos inilagay ko po dito sa ligwit. Tapos yan po ang ginagamit ko pagpapalakad. Papalakarin natin ang ating mga manok sa ruida pag ganun. Depende na po sa inyo kung anong oras nyo gagawin yun, available na oras sa inyo, basta masanay lang sila sa ruida. So gawin nyo po yun araw-araw. Yan, part po yun ng mental conditioning nila, para pagdating ng laban, pag tinarian natin sila, ang manok natin, hindi na sila maninibago na may tari sila. At yung pagpapalakad sa ruida, yan nga po ang importante ni mga kasabong, ng yung kung sasali kayo ng mga malakihang derby, pinaka-importante talaga na mayroon kayong ruida. Yan talaga ang pinaka-importante na facilities, ang ruida talaga, dahil disadvantage po talaga mga kasabong pag wala tayong ruida. So mas maganda po. Tapos ang ruida natin, dapat ang lupa sa ating ruida, yung garden soil, kagaya ng lupa sa sabungan, dahil pag hindi sanay ang ating manok lumakad sa garden soil, ang manok natin ay nanibago, ay medyo nakikiliti po sila at hindi lumalakad ang ating manok. So yan po sa mga tips natin. So hanggang dito lang muna tayo sa ating conditioning mga kasabong na topic. Sa susunod, yun na po ang carabao loading, at papunta na tayo sa pointing. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusuporta. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, yung mga bago na napunta sa aking YouTube channel, paki-subscribe na rin po. At maraming pong salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat at happy weekend mga kasabong. Post na